ay magpasalamat, si Yahweh ay papurihan, pagkat tayo iniligtas sa malupit na kaaway. Tayo po'y manalangin. Diyos naming mapagpala sa lahat, pinupuri at sinasamba ka namin sa araw na ito. Salamat po sa bawat isa na naririto, gayon din sa mga papunta pa lamang. Patawad po, Panginoon, sa aming mga kaisipan, salita at gawa na hindi angkop sa iyong kalooban. Salamat sa panibagong umaga na puno ng pag-asa. Salamat sa mga taong ginagamit mo upang maramdaman namin kung gaano mo kami kamahal. Gayon din ang aming mga sarili na binigay mo ng pagkakataon na mabuhay at matamasa ang iyong mga biyaya. Patuloy niyo po kaming palakasin at patalinuhin upang magpatuloy para sa inyo. Turuan mo kami na maging mapagmahal, tulungan mo kaming maisapuso ang pagsunod sa iyo. Dalangin po namin na ang buong pananambahan na ito ay maging mabangong samyo sa inyo, Panginoon. Kayo lamang po ang nais naming maitaas sa umagang ito, wala nang iba. Maraming salamat po sa lahat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tumatanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos. Magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Tayo pong lahat. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin niyo iyan ng buong galak.
Magandang umaga po sa bawat isa. God is good. And all the time. Grabe. Okay, atin pong binabati ang bago nating bisita ngayong umagang ito. Gusto ko pong tumayo si Mrs. Liberty Gores. Santo Cristo Extension, Tondo, Manila. Ayan, ang kanyang kasama. Welcome po sa St. Paul United Methodist Church. Yan. At madamanawa ninyo ang presensya ng Panginoon at lalong higit yung maalab na pag-welcome ng bawat mga kaanib ng iglesia ng St. Paul United Methodist Church. So mga kapatid, sa umagang ito ay gusto kong ipalita sa inyo ang matagumpay na first gathering ng ating mga lay speakers noong nakaraang linggo sa pamamagitan ng programa ng ating Witness Committee. Nawa po makadalo kayo sa mga susunod pang mga gawain. Kasi po lahat ng mga programa natin ay ating pong ipapatupad, hindi lang po nakasulat, kundi ipapatupad po natin. At marami pang mga darating na mga gawain natin. Huwag sana tayong magsawa, kundi excited tayo palagi kapag may naibabalitang mga gawain ng iglesia, maging ang connectional na gawain natin sa komperensya. Kahapon po ay nag-attend din ang ating mga anak, ang Praise and Worship Seminar or Gathering sa Makati, at meron po tayong delegado. Gayon din po ang nangyaring lecture and about this affiliation, pero pag-pray po natin na hindi na po tayo wala nang aalis at talaga namang manatili tayong masaya na naglilingkod sa Panginoon, na kabilang tayo sa the United Methodist Church in the Philippines. So mga kapatid, ang nalalabi pa nating mga gawain ngayon ay yung ating Church Council po mamayang hapon, at saka yung gawain ng link-in ng UMYAF Fellowship Gathering sa Central mamayang hapon din po. Ayan. So, confirmation and membership class is going on. Ilan pa? 20 na member. Ilan ang membership? Okay, 13. 13? Okay, ang nag-enroll po ay 13. Pag absent na po ng dalawa, ay hindi na po magpapatuloy po yun. At ang confirmation class ay meron silang dalawa lang. Okay, yung ating mga anak. So mga kapatid, today we are celebrating the Music Sunday, at the same time, the Stewardship Sunday. Ito po yung kagalakan nating magkakaloob ng mga biyaya, the joy-giving ng ating iglesia. Kapag po sa probinsya, ito yung tinatawag na Harvest Festival. Kumbaga nag-ani na, iaalay na natin yung ating mga biyaya. So ngayon naman ay ating din pong ihahandog ang ating mga pasasalamat, at higit sa lahat yung kagalakan na nagbibigay at ibinabalik ang lahat ng biyayang ating tinanggap sa ating Panginoon. So ito po yung mga activities natin po ngayong linggong ito. At sa darating na buwan, we are celebrating now the Christian Education Month. Ating pong batiin ang ating mga birthday celebrant ngayong linggong ito. August 29, Cheryl Balaguer. 30, Rosel Belza. Julia Lauren. Wiko, birthday pala niya. August. Rosita Balbuena, si Manang Rosita. At sa 31, Crescent Guarda. Happy wedding anniversary to Mr. and Mrs. Randel Canyo sa 28, and Mr. and Mrs. Edgardo Muli.
Ang pagpapala ng Diyos ay inyong tanggapin ngayon at magpakailanman. So mga kapatid, ang lahat po ng ating mga gawain sa iglesyang ito, online, face-to-face, care group, Bible study, ay patuloy pong nangyayari sa ating iglesia. Salamat po sa mga tumugon sa ating panawagan noon doon sa mga nasalanta ng bagyo. At alam ko pong nakatanggap kayo ng sulat. Just submit po sa ating chairperson ng Outreach Ministry kay Mami Cecil. At yung mga nagkaloob naman po ay salamat po. At yung patuloy na nagkakaloob sa ministering ito ay pagpapalain pa po kayo ng ating Panginoon. Ibalik po natin yun sa ating chairperson, si Mami Cecil, yung letter na natanggap po natin with the sponsor of that nasalanta ng bagyo nung nakaraang nung first Sunday of August po. Salamat po. Sige, tayo po ay magpatuloy as we celebrate the Music Sunday today. Tinatawagan ko na po ang ating mga praise and worship. Praise. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. First time po ulit namin tumugtog sa isang live worship. And right now, nasa panahon po tayo ng pagbatian at hello sa ating mga kapwa. So hindi pa po tayo pwede mag-handshake, no? Ayan, tayo po magsitayo at magbigay po tayo ng mga peace sign. Peace be with you sa ating mga kapatid habang tayo kumakanta. Ikaw ko, mahal niya tayo, kaya tayo'y naririto. Nais niya malaman mo na ikaw, ako, mahal ni Kristo. Sa pag-abot mo ng kamay, ngiti mo ay nadarama mo ang tunay na ikaw ako ay mahal niya. Ikaw ako, ikaw ko, mahal niya tayo, kaya tayo'y naririto. Nais niya malaman mo na ikaw ako, mahal ni Kristo. Sa pag-abot mo ng kamay, ngiti mo ay natatanaw. Nadarama mo ang tunay na ikaw ako ay mahal niya. Sa pag-abot mo ng kamay, muli po. Sa pag-abot mo ng kamay, ngiti mo ay natatanaw. Nadarama mo ang tunay na ikaw ako ay mahal niya. Muli po, na ikaw ako, na ikaw ako ay mahal niya. For the last time, na ikaw ako ay mahal niya. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon.
Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Lord, salamat po sa biyaya at mga kaloob mo, Panginoon, ngayong linggo na aming nagawa, Panginoon, sa lakas na taglay mo, Panginoon. Patuloy po naming tinataas sa inyo ang mga kapatid namin na ngayon ay nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong linggo, at gayon din, Panginoong Diyos, sa mga kapatid namin na nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal. Patuloy po namin silang dinadalangin na kung saan, Panginoon, patuloy mong gabayan, samahan, Panginoon, ano man ang kanilang mga ginagawa, ano man yung plano nila, Panginoon, sa buhay. Patuloy mo po silang katagpuin, Panginoon. At gayon din, Panginoon, patuloy po namin dinudulog sa inyo ang aming mga kapatid na ngayon ay nasa banig ng karamdaman. Patuloy po namin dinudulog sa iyo si Gloria Luz na ngayon ay nasa ICU sa Tondo, Manila, Panginoon, sa Tondo Medical Center, na kung saan, Panginoon, ngayon ay ikaw, Panginoong Diyos, ang kanyang lakas at pag-asa. Samahan mo siya sa kanyang laban, Panginoon. At naniniwala po kami, Panginoong Diyos, patuloy na makita ang kalooban ng iyong biyaya, Panginoon, sa buhay niya. Kasama ng kanyang mga mahal sa buhay, kasama na kung saan, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangang pinansyal ay patuloy mong katagpuin, Panginoon. Gayon din, Panginoong Diyos, patuloy din po namin dinudulog sa inyo ang kabuuan ng gawain ng Iglesia ng St. Paul, na kung saan, Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat, ang mga programa at mga gawain pa, Panginoong Diyos, kasama ng mga leaders namin. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng ito sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay makapagkaloob para sa paggawain at mga gagawin dito sa inyong sanktuaryo. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang mga anak mo na nakikiisa sa pangarap upang ang sanktuaryong ito ay patuloy na magpatotoo sa komunidad na ito na kayo ay buhay at kumakalingang Diyos sa bawat naririto, Panginoon. Pagpalain mo rin maging ang mga tahanang tinutuluyan ng mga anak mo, katagpuin mo sila at patuloy ng pagkalooban ng maayos at desenteng tahanan. Alang-alang kay Jesus na aming Panginoon. Amen.
Pagbasa sa banal na kasulatan na matatagpuan sa Matandang Tipan, Exodo, Kabanata 2, mga talata 1 hanggang 10 na ganito po ang sinasabi. May mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng isang lalaki. Napakaganda ng bata kaya 3 buwan itong itinago ng ina. Nang hindi na siya maaaring itago pa, kumuha ang kanyang ina ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahira ng alkitran upang hindi pasukin ng tubig. Pagkatapos, inilagay niya rito ang sanggol at inilagay sa talahiban sa may pampang ng ilog. Ang kapatid na babae naman ng sanggol ay tumayo sa di kalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari. Maliligo noon sa ilog ang anak na babae ng paraon. Natanaw niya ang basket kaya't ito'y kanyang pinakuha sa isa sa kanyang mga katulong na naglalakad-lakad naman sa tabing ilog. Nang maiabot sa kanya ang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang nasabi, "Ito'y anak ng isang Hebrea." Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, "Kung gusto po ninyo, ihahanap ko kayo ng isang Hebreyang mag-aalaga sa sanggol na iyan." "Sige, ihanap mo ako," sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag ang mismong ina ng bata. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, "Alagaan mo ang sanggol na ito at uupahan kita." Kinuha ng ina ang sanggol at inalagaan. Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya'y itinuring na anak nito. Sinabi niya, "Inihahon ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya." Tayo po ito mayong lahat. Para sa pagbasa sa Bagong Tipan, matatagpuan sa Mateo, Kabanata 16, versikulo 13 hanggang 20. Ang pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong, kayo si Jeremias o isa sa mga propeta." Tinanong ulit sila ni Jesus, "Ngunit para sa inyo, sino ako?" Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit." At mahigpit niyang iniutos sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kaninuman na siya ang Kristo. Purihin ang Panginoon sa biyaya at pagbasa ng kanyang salita. Praise.
Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Death could not hold You, the veil tore before You. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of Your glory. For You are raised to life again. You have no rival, You have no equal. Now and forever, God, You reign. Yours is the kingdom, Yours is the glory, Yours is the name above all names. That could not hold You, the veil tore before You. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of Your glory. For You are raised to life again. You have no rival, You have no equal. Now and forever, God, You reign. Yours is the kingdom, Yours is the glory.
Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang daming choir, no? Kita ko yung mga mukha kanina sa mga nasa likod. Yung ba't ang daming nagmamarcha? So, gusto ko munang sabihin na ito pong simbahan natin, St. Paul UMC, napakasagana po ng music ministry natin. Amen? Bakit po kaya? Kasi maraming willing na talaga at gustong-gustong maglingkod sa Panginoon. So ngayon po, nagkausap po kami ni Kuya Kim noon na kasi po ang choir natin, chancel choir, nag-decrease po tayo in number. Pero motto naman kasi natin, it's not the quantity but it's the quality. Pero nakakatawa po talaga na meron tayong bagong henerasyon ngayon ng mga bagong mga awit na dinalagay na po nila yung sarili nila sa posisyon na ito ng buhay nila na first step po to para maging full-fledged choir na sila in the making. So, tinatawagan ko po ngayon yung mga members ng choir. Isa-isa, pinapakiusapan ko po ang mga witnesses itong mga bata na ito na lumapit na once na tinawag ko ang pangalan nila. Trixie Jane Renya. Mary Chris Sobrimisana. Christine Lou Corpus. Kirstine Solis. Harap kayo dito, harap. Kesaya Sulit. Dito. Sa kabila. Jeremy Mago. John Michael Delovino. Latrell Masamok. Kish Sulit. Christine Baltazar. Julia Wico. Margaret Sulit. Mga kapatid kay Kristo, tunay ngang napakabuti ng ating Panginoon at kaaya-aya sa bawat isa sapagkat meron tayong mga itatalaga sa umagang ito na bagong koro. Salamat sa buhay ni Lucas na ginagamit ng ating Panginoon. Nung sinabi ko sa kanya na magpe-perform this Music Sunday, talaga namang umoo siya. At ito po ang ating mga bagong koro. Kasama nila ang kanilang mga sponsor, nakatayo sa inyong mga likuran. Mga tanong na gusto kong sagutin ninyo ng oo o hindi lang. Ibig ba ninyong maging kasapi sa korong ito? Nangangako ba kayong susunod sa kanyang palatuntunan at sa kanyang pamunuan? Pagsusumikapan ba ninyo na gumalang sa bahay ng Diyos? Pagpupunyagin ba ninyo na mailagay ang inyong buhay sa mataas na uri ng kalagayan na naaayon sa mataas na uri ng gawaing ito? Gayon, lumuhod kayo. Okay, tapatan nyo lang po sila. Mga kapatid kay Kristo, tinatanggap ko kayong maging koro ng iglesyang ito. Kung ano ang inaawit ng inyong bibig, ay siya namang pinaniniwalaan ng inyong puso at tinutupad ninyo sa inyong buhay. At loobin nawa ng ating Amang sumasalangit na mabigyan kayo ng biyaya sa pag-awit, ng pagpupuri sa Kanya at manahan kayo sa Kanyang kaluwalhatian sa sanlibutan ito at sa sanlibutan na darating sa pamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon.
Tayo'y manalangin. Ang mga ninong, ang mga sponsor, pakitaas po ang mga kamay nyo sa mga anak na handang tumanggap ng responsibilidad bilang kaanib ng koro at tayo'y manalangin. Makapangyarihang Diyos, sa iyo nga nakabukas ang lahat ng puso, nakakaalam ng lahat ng hangarin, at walang lihim na sa iyo ay nalilingid. Linisin mo ang isipan ng aming puso at sa pamamagitan ng pagkasi ng inyong Espiritu Santo upang maibig ka namin ng wagas at marapat madakila ang banal mong pangalan. Sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen at amen. Tayo pong lahat ay tumayo, mga koro. Sige. Dito kayo sa altar. Yung formation ninyo. Sa altar po kayo maglinya. Then, ang mga sponsor ay, sige. Mga sponsor, mga ninong-ninang. Ninang-ninong na kayo, okay na mga koro. Dito po kayo sa likod nila. Kunin niyo po yung vest, kayo po ang maglalagay ngayon bago sila umawit. Okay, sabay-sabay. Lagay na po. Purihin ang Panginoon, ating pong palakpakan ang ating mga anak na bagong kaanib ng koro. Sa Diyos ang papuri. Amen. Maiwan yung kakanta. Above all wisdom and all
Mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo. Extend natin ang ating mga kamay, the blessing to our choir members. Lord, salamat po sa mensahe ng buhay. Salamat sa mga awiting ito. Salamat, Panginoon, naranasan namin ang iyong banal na espiritu. Nanguna ka sa aming pananambahan. Sa pamagitan ng mga awit na ito, Panginoon, nagagalak po kami sapagkat na-express namin yung mensahe ng buhay sa pakikinig ng mensahe ng awitin. Panginoong Diyos, sa bahagi ng buhay ng mga korong ito, maging ang mga bagong kaanib ng koro, o Diyos, sa iyo namin tinataas ang iyong kapangyarihan para sa kanila. Ang kagalakan ng aming puso, Panginoon, sapagkat ginagamit mo ang bawat mga tinig, ang boses, ang talento ng mga anak mong ito sa pag-awit. Lord, salamat po at basbasan mo po. Maging ang tagapanguna, ang choir conductor na si Kim, ang aming mga pianista, Panginoon, si Doktora at si Lucas, maging ang mga pau, ang mga instrumentong ginamit nila, Panginoon, gagamitin pa nila sa paglilingkod. Panginoong Diyos, aking pong itinataas sa iyo, sa iyong makapangyarihang dakilang pangalan. Panginoon, umaawit sila, hindi para sa kanilang karangalan, kundi, O Diyos, ang mga tinig na aming narinig, tunay na nagmumula sa puso. Tunay, O Diyos, na ang talentong ipinagkaloob mo sa kanila ay kanilang gagamitin, hindi lamang sa panahon na ito, kundi habang sila'y nabubuhay. Panginoong Diyos, maraming salamat sa mga tinig na iyon, sa mga awit, mensahe ng buhay na aming narinig. Muli kong itinatalaga ang buhay ng bawat mga anak mong ito. Sa tanging pangalan ni Jesus, ito ang aking panalangin. Amen at amen. Palakpakan mo natin muli ang mga kapatid nating mga koro. Purihin ang Panginoon. Kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papuring mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. Tinatawagan ko po ang mga tagalikom.
Pinagpapala ka namin, Panginoon, ikaw na aming Diyos na masagana nagkakaloob ng mga talento at mga espiritual na kaloob sa iglesyang ito. Gamitin mo, Panginoon, ang mga kaloob na ito, maging ang mga puso na laging nakahandang magbigay, Panginoon, para mapalaganap ang inyong kaharian dito sa lupa. Kayo ang magbalik ng pagpapala sa mga anak mo na nagtatapat sa pamamagitan ng kanilang pagbibigay. Alang-alang kay Jesus na aming Diyos. Amen. Masdan mo po kami, Panginoon, sa umagang ito, sa pagtatapos ng aming pananambahan. Damin mo, O Diyos, ang kagalakan na aming nararanasan at nararamdaman sa buhay na ito. Narito, O Diyos, ang mga anak mong nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Narito rin, Panginoon, kalakip ng kanilang pagpapasalamat, ang kanilang kagalakang may handog ang iyong ipinagkaloob at ipinagkatiwala sa bawat isa sa kanila. Kaalinsabay, Panginoon, ng kanilang buhay, ng kanilang kalakasan, kalusugan, at ang kanilang pananampalataya sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa kanilang mga buhay. O Diyos, pakinggan mo ang mga karaingan namin at aming mga ipinagpapasalamat sa umagang ito. Kung meron mang lumapit dito, Panginoon, sa kadahilanan, meron silang gustong mangyari sa buhay ng katulad ng pagpapagaling sa kanilang mga karamdaman. O Diyos, ang aming kapatid na Rufino Salvador, unstable condition niya ngayon, nasa loob ng hospital. Ang mirakulo ng kagalingan, O Diyos, ang kanilang hinihiling. Kung kaya't inilalapit ko po ito sa hangad nila, Panginoon, na magising mula sa kanyang mahimbing na pagkatulog. Panginoon, Ikaw ang nakakaalam kung ano ang nararapat para sa aming kapatid na ito, si kapatid na Rufino Salvador. O Diyos, ang tanging maitutulong lang namin ay ang panalangin ito. Nang lumapit na nagpapakumbaba, na iyong ipagkaloob, O Diyos, ang kanilang hangad na gumaling, at ikaw ang siyang masusunod, Panginoon. Lahat kami na narito, O Diyos, kung meron din kaming mga karamdaman, Panginoon, ang kagalingan na nagmumula sa iyo, sa pamagitan ng mga medisina, mga doktor na ginagamit mo, Panginoon, na instrumento ng pagpapagaling. Gamitin mo sila, O Diyos. At hangad po namin na gumaling din sila mula sa kanilang mga karamdaman. Maraming salamat din, Panginoon, sa bawat mga
karanasan ng buhay. Kung ito man, Panginoon, ay nakakaranas kami ng bigat ng buhay, mga karanasan na napipigati, nalulungkot, na may mga problema at suliranin, mga pagsubok, O Diyos. Hangad po namin, Panginoon, na iyong pag-aanin sa pamagitan ng iyong gabay at tulong at ipaunawa sa bawat mga anak mo na nariyan ka lang, Panginoon. Hindi kami iniiwan, bagkos laging ginagabayan. Panginoon, hindi namin mabilang ang aming mga kahilingan. At gayon din, O Diyos, ang aming mga pagpapasalamat sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Panginoon, hangad po namin ang iyong banal na Espiritu na naway aming maranasan palagi sa aming mga buhay. Sapagkat sa aming paglabas sa iyong templo, Panginoon, kung paano mo kami pinagpala sa umagang ito, kung paano namin naranasan ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu sa pamagitan ng mga awit, sa pamagitan ng iyong banal na mga salita, sa pamagitan ng paghalubilo sa aming kapwa mananampalataya. O Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat sa pananambahan. Salamat sa iyong kabutihan. At salamat, Panginoon, sa pagkakaisa ng bawat mga anak, ng bawat mananampalataya, ng kapakumbabaan, ng pagpuri, at ng pagtatalaga ng bawat iyong mga anak na narito. Pinupuri kita at pinapasalamatan. Pinupuri ka ng bawat iyong mga anak na ito, O Diyos, sa iyong kabutihan. Kaya, Panginoon, ang lahat ng aming kahilingan, ang lahat ng aming mga sinambit, ang lahat ng laman ng aming puso, ngayon pa lamang, Panginoon, ay tinatanggap na namin ang kasagutan mula sa kapangyarihan ng aming Panginoong Diyos na aming tagapagligtas. Ito po, Panginoon, ang aming panalangin at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Amen at amen. Pagkat siya'y inaasahan na ako'y niyang tutulungan kung siya'y paglingkuran, kung siya'y paglingkuran, ako'y may kasayahan, pagpapala niya'y kakamtan kung siya paglingkuran. Amen. Mga kapatid, kay Kristo dito nagtatapos ang ating pananambahan. Subalit sa ating paglabas, dito magpapasimula ang ating paghayo. Dahil dyan, niyong tanggapin ang pagpapala mula sa ating Panginoon. Sumayin niyo nawa ang wagas at di magmamaliw na pag-ibig ng ating Diyos na ating manlilikha, ang kaligtasang dulot ng ating Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas, ang patnubay at ang kapayapaang kaloob ng banal na Espiritu mula ngayon at magpakailanman. Sumainyo nawa. Amen.